araw sa inyong lahat. Ako si Christine Regidor at ngayon ay mag-uulat ako tungkol sa diskurso, konteksto at teksto ng diskurso. So, ang diskurso ay ang gamit ng wika na bunga ng komunikasyon na nagre-resulta sa pagbuo ng mga talata, pagsisimula at pagpapatuloy ng konversasyon, pag-i-interview at iba pa, nang may pagkakaugnay-ugnay ang paraan ng paglalahad. Ang salitang diskurso ay nagmula sa salitang Latin na diskursus na nangangahulugang running to and from. Binuo ito, ayon kay Strega, ang paggamit ng wika, pagsusulat o pasalita, umaging ng lingwaheng pasenyas at multimedyang paraan ng komunikasyon. Sa diskurso, ang isang bagay o isyu ay tuloy-tuloy na pinag-uusapan ng isang sektor, isang buong komunidad o grupo ng isang tao o isang lipunan. So, ang diskurso ay tumutukoy sa pagpapalitan ng ideya, impormasyon o damdamin sa anyo ng pasalita o pasulat na komunikasyon. May dalawang uri ang diskurso. Una ay ang pasulat at ang pangalawa naman ay ang pasalita. So, ang pasulat na diskurso, karaniwan na ang teksto ay napaghahandaan. Ang pasalitang diskurso naman ay hindi gaanong napaghahandaan at bukas sa intervensyon ng tagapagtanggap. So, ang diskursong pagsusulat ay napaghandaan o napagplanuhan. Ang diskursong pasalita naman ay napaghandaan tulad ng meeting, talumpati at iba pa. Ito ang halimbawa ng diskurso. Pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. And now, let's proceed to teksto. Ang teksto ay ang lawak ng wika na binibigyang kahulugan ang walang konteksto. Ang teksto ay higit pa sa mga nakasulat na dokumento o binibigkas na talumpati. Kabilang sa teksto ang lahat ng simbolikong mga gawain, pasulat at pasalita o di-verbal. So, ang teksto ay naglalaman ng idea, mensahe at impormasyon na maaaring maunawaan sa mambabasa at tagapakinig. Ito ang halimbawa ng teksto. Isang sanaysay na nagsasaad ng mga hakbang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa ngayon ay sa konteksto ng diskurso naman tayo. Ang konteksto ng diskurso ay ang panlipunan at pisikal na kaligiran na nakikipag-interact sa teksto upang makalikha ng diskurso. Ang konteksto ay binubuo ng tagapagsalita o nakikipag-ugnayan. So, ang kontekstong diskurso ay tumutukoy sa mga elemento o kalagayan na nakakaapekto sa paraan ng pagpapahayag at pag-uunawa ng isang pahayag o teksto. Kasama na rito ang kontekstong sosyal, kontekstong kultural, kontekstong pangkasaysayan at ang kontekstong pang-lingwistiko. Una, kontekstong sosyal. Ang ugnayan ng mga kalahok sa diskurso kanilang estado at layunin. Pangalawa, kontekstong kultural. Ang kontekstong kultural ay ang mga paniniwala, tradisyon at pagpapahalaga ng mga kalahok na nakakaapekto sa kanilang komunikasyon. Pangatlo ay ang kontekstong pangkasaysayan. Ang kontekstong pangkasaysayan ay ang panahon at mga pangyayari sa paligid ng diskurso. Pang-apat, kontekstong lingwistiko. Ang kontekstong lingwistiko ay ang paggamit ng wika, estilo at istruktura sa loob ng diskurso. At sa madaling salita, ang konteksto ng diskurso ay ang nagtatakda kung paano maiintindihan o matutugunan ang isang pahayag ayon sa sitwasyon sa intensyon ng mga kalahok. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa teorya ng diskurso. Una, variationist theory. Pinangunahan ni William Labov noong 1971, isang Amerikanong linguistika na
na nag-impluwensya sa mga metodolohiya sa linguistika. Ang variationist theory ay nakapokus sa variasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso. Kinapapalooban ito ng pagkakaiba ng tono, intonasyon, gamit ng salita, gayon din ang estrukturang panggramatika ng isang speaker. Binibilang ang dalas na gamit sa wika upang masuri ang kalikasan ng diskurso. Halimbawa ng variationist theory. Ang gamit ng salita ay nagbabago sa forma nito. Sa tuntunin ng wikang Filipino, ang panghalip na kayo ay ginagamit sa panghalili sa maraming ngalan. Ngunit mapapansin na sa pakikipag-usap sa isang matanda ay nagagamit ang kayo. Halimbawa, kumusta po kayo? Pasok po kayo. Ang pangalawa naman ng teoryang diskurso ay ang pragmatic theory. Pinangunahan ni Paul Grice 1967, pilosopo ng wika na may impluwensya sa pag-aaral ng semantika sa dulog pilosopikal. Teoryang tumutukoy sa kakayahan ng tagapagsalita na magamit ang wika sa diskurso na mauunawaan agad ng tagapakinig o tagatanggap. May tatlong kakayahang ang pragmatics na binubuo sa pagsasalita. Una, paggamit ng wika para sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, pagbati, pagbibigay ng impormasyon, paghingi ng pahintulot at pagsabi ng pangako. Pangalawa, pagbabago sa gagamiting wika based sa pangangailangan o inaasahan ng kausap. Halimbawa, pakikipag-usap sa bata kaysa sa matanda at pagbibigay ng impormasyon sa di gaanong kakilala. Pangatlo, pagsunod sa panuntunan ng konversasyon o narrative. Halimbawa, pagkukwento, pag-uulat hinggil sa aklat na binasa, at pagsasalaysay ng mga pangyayaring naganap sa buong maghapon. Ang pang-apat sa teorya ng diskurso ay ang speech act. Isinulong ni John Langshaw Austin noong 1962 at pinalawig ni John Roger Searle, pilosopo ng wika sa Britanya na nakilala sa kanilang paniniwala na kayang magbago ng salitang realidad. Ang speech act, ito ay kaugnay sa gampaning lokasyon at ilokasyon, na ang hangarin ay makilala ang tungkulin o gampanin na lokasyon. Ito man ang tumatanggap o gumaganap, ang teorya ito ay tumutukoy sa paniniwalang anuman ang ating sabihin, lagi na itong may kaakibat na kilos, maging ito man ang paghingi ng paumanhin, pagbibigay, babala, panghihimok at iba pa. Ang tagapagsalita ay maaaring makagawa ng tatlong akto sa pagsasalita. Ito ay ang aktong lokasyonary, aktong ilokasyonary at aktong perlokasyonary. Ang aktong lokasyonary ay tumutukoy sa pagsasabi ng anuman sa karaniwang pamamaraan ng hindi kinakailangan ng aksyon. Halimbawa, kay ganda ng panahon. Magbabakasyon kami sa South Korea. Napakatalino niya. Ang pangalawa naman ay ang aktong ilokasyonary. Ito ay pagsasagawa ng aksyon na naayon sa tamang tono, attitude, damdamin, motibo at intensyon. Halimbawa, habang sinasabi mo ang magbabakasyon kami sa South Korea, ay tuwang-tuwa o tumatalon sa sobrang saya. Ikaw ay nagpapakita ng aktong ilokasyonary. Ang pangatlo naman ay ang aktong perlokasyonary. Ito ay ang pagsasabi ng anuman ay lumilikha ng epekto sa damdamin, isipan, kilos ng pagsasalita, kausap at ng iba pang tao. Halimbawa, kung sinasabi mo na may sunog, na malakas, may takot o pangamba, nagbibigay babala, at ang mga nakarinig ay kumaripas ng takbo sa takot. Ito ang tinatawag na aktong perlokasyonary.
Mas pinalawig pa ni John Searle ang mga binanggit ni John Austin at narito ang mga sumusunod. Una, assertive. Pangalawa, directive. Pangatlo, commissive. At pang-apat ay expressive. At ang panglima ay declarative. Ang assertive, ito ay nagpapahayag ng maraming masabing tama o mali, totoo o hindi sapagkat tumutukoy ito sa kalagayan ng estado o lipunan. Sa aktong ito, may ginagawang assertion sa pinapahayag. Halimbawa, ako ay lalaban para sa hustisya. Karapatan kong magtanong tungkol sa gobyerno. Tutulong ako sa pagpapaunlad ng lipunan. Pangalawa, directive. Ang pahayag ay nagtatangkang itugma ang aksyon ng kausap sa laman ng proposisyon. Sa aktong ito, nagbibigay ng utos ang pahayag sa kanyang kausap. Halimbawa, pakibili mo nga ng gamot si inang sa butika. Hugasan mo ang mga pinagkainan. Pakihatid mo nga si Neri sa paaralan. Commissive. Pahayag na nagtatakda ng isang pagkilos mula sa tagapagsalita. Sa aktong ito, may commitment na sinasabi ang pagpapahayag. Halimbawa, di ko tatalikuran ang aking pinagmulan. Pag-aaralin ko ang aking mga anak. Mag-aaral akong mabuti para sa aking pamilya. Aalagaan ko ang aking lola. Expressive. Pahayag na nagpapalitaw ng sinseridad ng nagsasalita. Sa aktong ito, nagsasabi ng pananaw o damdamin ang tagapagsalita. Pasasalamat, pagbati, paghingi ng paumanhin, at pangako. Halimbawa, maligayang bagong taon. Pasensya na po. Sasamahan na kita sa susunod. At ang panghuli ay ang declarative. Ang declarative ay pahayag na nagtatangkang magbago sa mundo sapagkat nagre-representa ito ng pagbabago. Sa aktong ito ay nagbibigay ng deklarasyon. Halimbawa, halos lahat ay matataas ang nakuha sa pagsusulit. Bukas ay walang pasok dahil araw ng mga bayani. Ang vitamin C ay nakakapagpakinis sa balat at nagpapalakas ng immune system. At yun lang po. Maraming salamat.